Mga minamahal, talaga nga namang kumakambyo po itong si Congressman Rodante Marcoleta. Umaatras sa mga nauna niyang statement, hindi niya kayang panindigan. So mga minamahal, nagbabawi po itong si Congressman. Alam niyo naman yung naging impact ng kanyang sinabi, di ba? To be exact, ito nga yung sinabi ni Congressman, di ba? Basahin natin. Sabi niya, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit na basahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. So madaming mga Pilipino ang nagalit dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Madaming Pilipino ang parang tila baga sinusuka itong si Congressman Rodante Marcoleta. Kaya nga kung mapapansin ninyo, nung nagpa-motorcade, itong si Congressman, walang dumalo. Walang umattend. Nagkakakaway siya habang nilalangaw. Kumaga, kaway-kaway na lang kahit walang tao para masabing may nag-hi dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Imagine nyo yun ha, ang laki po talaga na naging impact. Kinagalitan siya ng mamamayang Pilipino. Madami po yung nagkaroon ng hatred dito kay Congressman. Siyempre, imagine nyo yun, ha? Yung mga Navy natin, di ba? Yung mga vessels natin, talaga namang dinudurog ng China. Tapos yung mga Navy natin, mga minamalang, iba pa nga naputulan ng kamay sa pakikipaglaban sa ating soberanya. Tapos sasabihin lang ni Marcoleta na, there is nothing as West Philippine Sea. So dahil nga po sa kanyang naging pahayag na yan, mga minamahal, nabash itong si Congressman. Kaya ngayon, bigla ang kumambyo. Nagbabawi. Pakinggan natin to mga minamahal ha. Tingnan nyo tong kanyang pagbabawi. Itong tatlong bahagi na ito, ito yung ating maritime rights. Ito yung sinaklaw nila, ito yung West Philippine Sea, sabi niya. Yung lahat. So, alam mo, kahit na hindi mo pa sabihin West Philippine, atin talaga yun. Kahit hindi mo sabihin West Philippine Sea, atin talaga yun. Nagbabawi. Pakinggan natin. Ulitin natin, ha? Ito yung sinaklaw nila, ito yung West Philippine Sea, sabi niya. Yung lahat. So, alam mo, kahit na hindi mo pa sabihin West Philippine, atin talaga yun. Rinig nyo? Atin talaga yun. Kahit hindi nyo sabihin West Philippine Sea yan, atin talaga yun. Ay, kakaiba tong statement, ha? Di porket nagkaroon ng kickback na pambabash. Abay, meron ng paglilinaw. Abogado ka naman, Congressman, di ba? Alam mo naman yung, yung 2016 PCA ruling. Di ba? Na meron tayong maritime rights dyan. And I don't know kung bakit mo nasabi na there is nothing as West Philippine Sea. Gawa-gawa lang natin yan. Di ba? Parang ang pangit talaga pakinggan Kahit balibalik-tarin mo yung mundo, madami talagang magagalit sa'yo na Pilipino. Sasabihin mo ba namang ganon? Anyway, pakinggan natin. Yan po ay nakasulat sa mga treaty na ating pong pinirmahan, kung tawagin ay UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea. So meron tayong 12 miles territorial sea, meron tayong 12 continental shelf, exclusive economic zone. Atin yun. Malawak, Sa lahat po ng nakikinig, tandaan po ninyo, atin po lahat yun. Rinig ninyo? May paglilinaw na. Atin po lahat ng yon. Ulitin nyo mga minamahal. Sa lahat ng nakikinig, once in a lifetime, in a blue moon, pakinggan natin, magsalita at magpaliwanag at i-defend ni Rodante Marcoleta ang kanyang sarili. Kung paano niya sabihin kung paano niya binawi na meron palang West Philippine Sea, na atin pala ang West Philippine Sea. Exclusive economic zone. Atin yun. Malawak, Naku po. Sa lahat po ng nakikinig, tandaan po ninyo, atin po lahat yun. Kahit ano pong mangyari, hanggang sa huling patak ng ating dugo, ilalaban po natin yan. Kahit ano daw yung mangyari, kahit huling patak daw ng dugo natin, mga minamahal, ilalaban daw po yan. Ako po. Nakakaloka. Akala ko ba ayaw ninyo sa mga balimbing? Bakit parang kayo, tila baga, balimbing din. Imagine nyo na lang mga minamahal, sasabihin ba naman na atin yun. Kahit sa huling patak ng dugo natin, ilalaban natin yun.
Pero nung nakaraang statement mo, sinasabi mo, there is nothing as West Philippine Sea. Gawa-gawa lang yun. Ano yun? Diba? Di porket nasabihan ka ng Filipinos deserves better. Di porket nasabihan ka na ang kailangan natin dito is yung mga lideratong kayang manindigan, kayang tumayo para protektahan ng ating territorial integrity. Di porket nasupalpal ka ng mamamayang Pilipino at madaming nagalit sa'yo, kumakambyo ka na. Damage is already done. Ano ka ba? Damage is already done. Tapos na. Okay na. Eh, yan na yung statement mo, bawal nang bawiin to. Eh, yung pagkakamali mo na yun, lumawak. Yung pagkakamali mo na yun, marami nang nakarinig. Tama na yan. Madami nang naghalit sa'yo. Diba? Mga minamahal. Oh, continue tayo. Ang sinabi ko lamang po, nung pinangalanan po yun ng West Philippine Sea, tayo lang pong gumawa nun eh. Ay, yan na naman. Ginugel nung halimbawa, ano ba pinag-aawayan? So, ang pinaglalaban ni Marcoleta, wala naman talagang pangalang West Philippine Sea. Dahil ang tawag sa China, ang tawag doon ay South China Sea. Pero mali kasi yung pag-construct mo ng binitawan mong salita na parang pinapamukha mo na wala naman talagang West Philippine Sea. Huwag na kayong makipaglaban, huwag na kayong makipag-away. Huwag nyo nang ano yan. Mali yung pagkaka-construct mo ng ng sentence eh. Kung yan yung point mo, na-misinterpret ka nila. Pero, ikaw yung mali. Kagaya ng content na ginawa ko. Di ba may question mark ako? Totoo ba na tinanggal ng INC itong si Marcoleta? Oh, nagtanong lang ako tapos sasabihin mo na itong gagang babaeng to, baka mabaliw pa to pag nakita yung napakadaming billboard. Mali ka ng pagkakaintindi. Di ba nagigets din? Dapat kasi medyo tinataasan natin yung common sense ba? Although wala tayo niyan, char. O meron tayo niyan, syempre, naiintindihan natin, di ba? West Philippine Sea, atin yun. Eh, pero itong si congressman, lawyer na lawyer, ewan ko ba dito? Sige, pakinggan natin. O, kung paano niya i-defend yung kanyang sarili patungkol sa West Philippine Sea issue. Pilipino tsaka na ginugel niya, hinahanap niya sa yung West Philippine, hindi niya makikita eh. South China Sea, sino pinagtatawanan tayo? Hindi na po natin kailangang pangalanan, atin po talaga, uulitin ko po yun. Kahit na po hindi natin pangalanan, atin po talaga yan at huwag nating isusurrender yan. Huwag po nyo sasabihin na ako'y traitor. Nilagyan lang po natin ang pangalan. Sinasabi ko, hindi na po kailangan sapagkat wala po, hindi kinikilala. Dapat pinarehistro natin doon sa mga international organizations. Ewan ko ba dito? Sige, okay. Tama na yan. Nagigets yun naman yung punto ni Rodante Marcoleta, no? Oh, kapag hinanap nyo daw sa Google, mga minamahal, or kahit sa anong mapa, walang lalabas na West Philippine Sea. Pero South China Sea meron, kasi yun naman daw po yung tawag. Wala daw pong West Philippine Sea. Hindi na daw po kailangang pangalanan yan, dahil atin naman daw po yun. Ang labo niya, no? Ni Congressman Rodante Marcoleta. Basta, masasabi ko lang sa inyo, mga minamahal, huwag kayong boboto ng pro-China. Diba? Huwag kayong boboto ng pro-China. O, yun lang. Huwag nyo iboboto yung mga pro-China. Lumulusot lang talaga dyan itong si Rodante Marcoleta dahil nga sabi ko nga sa inyo, abogado siya. Abogado itong si Congressman Rodante Marcoleta. Uulitin ko, Filipinos deserves a leader who will stand and firm for the integrity of our sovereignty to our country. Diba? Yun yung sabi ko sa inyo. Ayan niya si Congressman Rodante Marcoleta. Naglilinis, nagbabawi. Tingnan nyo, kumakambyo. Diba? Kumakambyo siya eh. Paano kasi nabash? Kung hindi pa siya nabash, kung hindi pa siya nakulot, walang kambyo-kambyo yan. Itong si Congressman. Diba? Ngayon na kumakambyo yung mga Pilipino sa kanya, bigla-bigla siyang magbabawi. Kupal ka ba, boss? Lakas na tama mo, boss, ah. Diba? Anyway, mga minamahal, it's either traidor or nagtataksil sa bayan itong si Marcoleta or talagang walang alam about sa international law. Yun lang yung akin dito. Tingnan nyo, grabe. Siguro na-consummation itong si Rodante Marcoleta after ng statement na yan. Parang nabaliw. Imagine nyo, laki ng impact nito sa kanya. Tumatakbo ba namang senador? Laki ng impact nito sa kanya, mga minamahal. Tumatakbo ng senador. Diba? Alright. Anyway, it's me again, Alicia nyo, mga minamahal. Pahingin lang ako ng likes, comments. Siyempre, mahalaga yung komento ninyo. Comment down, diba?
Tapos, i-subscribe nyo na din itong ating channel. At never forget to hit the notification bell para lagi kayong nanonotify sa ating mga video na ginagawa. Maraming salamat at ingat mga kababayan.